kayo sa pagtayo kung inyong mararapatin. At nais kong dumulog sa mga salita ng Diyos at hanguin natin mula sa James chapter 5. Sa James chapter 5, starting verse 7 and verse 8 ay nais kong gamitin ang text na ito. Sabi dito, Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. The farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. You too be patient, strengthen your hearts, for the coming of the Lord is near. Amen. Can say amen to that? Amen. Praise God. Makakupo tayo sa oras na ito. Praise God, purihin ng Diyos, at magandang umaga po muli sa bawat isa atin. Pagbati po sa pangalan nating Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos, at along the way, papunta po kami rito ay nagkaroon ng kunting aberya, at yung sasakyan ni Sister Lisa, supposed to be ni Barjobi kasama, ay dadali na po sana namin dito para sa i-turn over na uli at pasalamatan. At ngunit along the way, nang nandun pa lang kami sa sila Bar Michael, nasa Susana pa lang, ay merong nagpasimulang may nangyari, hindi siya biglang tumigil. So salamat at nasa huli pa kami, at yung isang service ay nakaantabay, na ilipat yung mga kapatiran na nandoon, at kami ay huminto saglit, at yung aking in-check ay nakita ko yung hose pala ng radiator ng tubig na nagsusupply dun sa makina ay natanggal. So humanap kami ng paraan, dahilan yung towing truck ay nandun na sa unahan namin, at nakikipag-negotiate na, at sabi niya, ganito yung halaga, at sabi ko, paano? Sabi niya, kung dadali namin kayo sa Alabang, ay ito yung presyo, at every kilometer ay may mga additional. At sabi niya, kung gusto niyo, dali namin kayo sa Sukat, dahil doon merong talyer na pwedeng gumawa. So inisip namin, mas lalong mapapalayo, so gusto namin makabalik na lang, pero nagbigay siya ng presyo. Pag-exit natin sa dito sa Alabang, pagbalik natin doon sa Southwoods ay 3,500. So magawa kami ng paraan, nilagyan namin ng tubig, at salamat, merong tubig doon sa dumating na truck para mag-tow. Noon akala namin hindi mag-obra, pero salamat sa biyaya ng Panginoon, naayos yung umandar, at sabi ko, wag na muna tayong magbaka sakali pumuntang Baclaran. So iuwi muna natin sa bahay para masigurado natin na bago natin ibiyaya uli ay maayos. Pero salamat, nakabalik, at sila Bar Philip yata ay sinundo yung mga kapatid natin. So salamat sa Panginoon, at hindi na antala ang ating gawain, at na isaayos ang lahat ng bagay. So salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. So napakabuti ng Diyos. Kanina iniisip ko kung ano yung nangyari, dahilan nung anong araw yung Arturo, aming pina-change oil, pina-car wash. Dahil sabi ko, susolihin na natin to. Medyo linisin natin kahit kaunti. Pina-underwash namin, at nilisip ko baka ako merong parte ng electrical doon ng tinamaan. Kaya sabi kasi ni Brother Michael ay may pumutok daw. So kala ko may nag-short circuit. Pero yun pala yung isang suliranin. Pero gayon pa man, all things work together for good. So sa oras na ito ay nais kong dumulog tayo sa salita ng Panginoon. Sa tulong ng Diyos ay ating talakayin ang isang bagay na nais kong i-share sa oras na ito. Sa tulong ng Espiritu ng Panginoon na siyang sinabi na ating Panginoon na kanyang isusugo, at siyang magpapahayag ng mga bagay na naroon sa kanya at ipapahayag sa bawat isa sa atin. And brothers and sisters, dapat nating
pakatandaan na ang paggawa ng Holy Spirit, ang paggawa ng Espiritu Santo, ay hindi lamang ito gumagawa sa mga mangangaral. Ito'y gumagawa sa lahat ng mga anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay may Espiritu Santo, kung anong function ng Holy Spirit na naranasan ng iba, ang function na yan ay yun ding mismong maranasan personally sa iyong buhay. So dapat nating maintindihan ng ganitong bagay at kung ano ang mabasa mo sa banal na kasulatan, itong function ng Holy Spirit, and then start to yung nasain ng ganitong bagay, at kung iyong nanasain ng gawa ng banal na Espiritu sa iyong buhay, then gagawin niya ang bagay nito. Dahilan, yun yung pinaka-function. So dapat nating kilalanin, mga kapatid, ang Espiritu Santo na ating kasama na narito sa atin, hindi siya basta kung ano lamang siya ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Ito'y mahirap makomprehend dahilan ang tao ay kapag kasama ng tao, ang isang tao, hindi na siya pwedeng makasama ng iba. Pero ginawa ng Panginoon na ang kanyang Espiritu ay nagawa niya itong hati-hatiin sa lahat. Ilan man ang tawagin ng Panginoon ay meron tatanggaping Espiritu Santo na doon sa kanilang buhay. Dahilan ito ay Spirit, hindi ito physical, kundi siya ay Espiritu. Pero gayon pa man, ang Espiritu na ating kasama ay person yan. So dapat i-treat natin siya nakagaya ng kung paano tayo nagtitreat sa tao, ay higit natin ang gawing treatment sa Espiritu ng Diyos sa ating Panginoon na siyang ating kasama sa bawat araw ng ating buhay. At sabi ng ating Panginoon, kung siya i-honor natin, i-honor din naman niya tayo. Ngunit kung atin siyang pababayaan, tayo rin naman ay kanyang iti-despise, sabi ng banal na kasulatan. So sa oras na itong nais kong i-share sa inyo, mga kapatid, at hopefully ay kung di man natin matapos, ay tutuloy natin ito sa mga susunod na pagkataon. At ang gusto kong bigyan ng pansin is about the coming of the Lord. Ang pagparito ng ating Panginoon. Amen. Naniwala ba kayo ang ating Panginoon ay darating? But kung ang ating Panginoong Hesus ay dumating sa ibabaw ng lupa, sa unang pagkakataon, siya ay muling babalik sa garumpaning kaparaanan, sabi ng banal na kasulatan. Ito ay habang ang ating Panginoong Hesus ay sa isang umaga ilang araw after ng crucifixion, ang ating Panginoon ay nakita, pumunta ang mga Maria upang puntahan ang ating Panginoon doon sa libingan. But unfortunately, sa hindi nila inasahang pagkakataon, ang Panginoon ay wala doon. Siya ay nagbangon sa mga patay. At yun ang pinaka-kagulat-gulat na bagay na hindi nila nalaman na ito ay sinasabi na ng Panginoon during the time ng Panginoon ay kasama pa nila physically. At sabi niya, ako'y paparoon sa Jerusalem, ako'y pahirapan ng mga matatanda, ako'y bibigay sa kamay ng mga elders and Pharisees and mga high priests, ngunit ako'y papahirapan at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ako'y magbabangon maguli. At nakasama nila ang ating Panginoon sa loob ng 40 days. So you can imagine, 40 days nilang nakasama. From time to time, ang Panginoon ay nagpapakita sa kanila. At the end ng pagsama ng Panginoon ay nakita nila ang ating Panginoon na umakyat sa langit hanggang sa siya ay tinanggap ng alapaap, na nakatingala silang lahat at merong anghel sa tabi nila na nagsabi, bakit kayo nakatingin sa taas at minamasdan ang Jesus na umakyat sa langit? Sabi niya, ang Jesus na yan na umakyat sa langit ay muling babalik sa ganun ding kaparaanan. So meron siyang ganitong pangako. Ngunit bibigyan natin ng pansin, mga kapatid, ang ilan sa patungkol sa the coming of the Lord, datapat ang pinaka subject matter natin ay may kinalaman sa time of harvest. So pwede nating ilagay yung
bahaging yan. So the coming of the Lord and the time of harvest. Now, dito pinakita ni Apostol na sumulat ng Book of James, ay sinabi niya, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. Tayo ay maging mapagtiis hanggang sa pagparito ng Panginoon. At sabi rito, the farmer waits for the precious produce of the soil, being patient about it until it gets the early and late rains. So, pinakita niya na sabi niya, maging mapagtiis tayo kagaya ng isang farmer, kagaya ng isang magsasaka na nag-aantay hanggang sa makita niya ang precious produce o yung tinatawag na mahalagang bunga ng lupa. At sabi niya, maging mapagtiis kayo hanggang, sabi niya, being patient, ang magsasaka ay siya ay nagtitiis hanggang sa kanyang matanggap ang una at huling ulan. So pinapakita rito at sabi niya, gayunpaman, you too, kayo rin naman ay maging mapagtiis. Be patient, strengthen your hearts for the coming of the Lord is near. Ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. So may kinalaman, alam nyo, ang ating Panginoon, ang pagparito ng ating Panginoon, ito ay inilatag na sa Old Testament at hindi ito kapuna-puna ng ilan, pero ang pagparito ng ating Panginoon ay inilatag na sa Old Testament kung paano siya paririto. In fact, ang banal na kasulatan ng pinaka-sentro ng sabihin pa natin ng theme ng Old Testament ay ang pagparito ng ating Panginoon. At ang suliranin lamang mga kapatid ay na-mix up nila ang mga bagay dahilan ang prophecy ay ito ay halo-halo, ito ay hindi naka-arrange. At it takes, ito ay, ang mga prophecy in the Old Testament, ito ay sama-sama at nakalagay sila para itong puzzle na sama-sama at magulo. So ang kinakailangan doon sa puzzle, bawat pyesa nito ay kunin at ilagay sa tamang kaayusan hanggang sa makita ang buong larawan. Nakukuha niyo ba yung punto mga kapatid? So that's the prophecy. Yun yung prophecy in the Old Testament. Maraming mga salita, maraming mga hula na ito ay sama-sama at kung titingnan nila sa isang point of view, sabihin nila ito ang kalalagayan ng Kristo. Yan ang dahilan na misunderstood nila nang dumating ang ating Panginoon. Ang iniisip nila sa pagdating ng ating Panginoon, siya ay magro-rule with a rod of iron. Siya ay merong pamalong panghampas na bakal. Pero ang nakita nila ay isang tao na merong katangian na kagaya ng kordero. Pero yun ay isa pa rin na pinakita ng hula sa Book of Isaiah chapter 53 ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang pagdating ng Messiah. So na-mix up nila and it takes the wisdom of God na kanyang ilalagay sa kanyang mga lingkod upang isaayos ang lahat ng mga bagay. And that's the reason mga kapatid, ang mga prophets at ang mga prophecies ay naging maayos ito nang dumating ang New Testament apostles and prophets. Sila ang nag-arrange ng mga bagay, paano isinaayos, particularly sila Paul, sila Peter, at ang mga lingkod ng Diyos na sila ay giniyahan ng Espiritu ng Diyos upang ang mga piece of the puzzles ay mailagay sa tama niyang pwesto upang mabuo ang isang napakagandang larawan. So, as I mentioned,
na ang pagparito ng Panginoon ay naibigay na ito, nailatag na ito even in the Old Testament. At alam niyo ba na ang pagparito ng Panginoon ay ito isa sa idea na makikita natin na ipinakita sa pagparito ng Panginoon ay ito ay inihalintulad sa panahon ng harvest. In the time of harvest. So, makikita natin na ang Israel po ay ang pinaka paraan ng kanilang pamumuhay ay sila ay nagtatanim at merong crops. At isa sa major crops nila, kung titingnan natin ang Deuteronomy chapter 8, verse 8, verse 7 and verse 8 ng book of Deuteronomy. Sabi ng verse na yan, "For the Lord your God bringing you into a land of streams of water of fountains and springs flowing out in valleys and hills." So ito ang klase ng lupain na kanilang paroroonan. It is a land of hills and valleys, streams of waters, may fountains and springs flowing out in valleys and hills. And a land of wheat, sa verse 8, a land of wheat and barley, of vines and fig trees, pomegranates, a land of olive oil and honey. So makikita natin na merong dalawang major crops na gusto kong pagtuunan natin ng pansin na dito inilagay, dito ang ginamit na inalarawan ang pagparito ng ating Panginoon. Ang two major crops na mostly ay kanilang mahalaga sa kanila ay yung tinatawag na wheat and barley, o yung barley at wheat. Mabasa natin yan sa verse 8 sa unang bahagi. Okay, hello. So yung two major crops na pinapakita rito ay yung wheat and barley. At alam niyo ba na sa pamamagitan ng harvest o yung harvest ay dito makikita natin ang idea sa pagparito ng ating Panginoon. Pwedeng hindi natin maiugnay ang ganitong bagay. Datapot, alam nyo, sa harvest na ito, yung harvest ng barley and wheat, ay makikita natin na dito inilagay kung paano ang tinatawag na pagparito ng ating Panginoon. Gusto ko munang ipakita yung purpose ng coming ng ating Panginoon. Kung pwede kong i-display ang bahaging ito. So, the purpose ng coming ng ating Panginoon. Ang ating kapatid ay meron siyang ilang quotation na ipinahayag, ang ating kapatid Barbanham, ay may ginagamit siyang the three comings. The three comings of Jesus Christ. Ngunit, sometimes ang ganitong kaisipan na three comings ay confusing. Pero, gusto ko na lamang ilagay yung the purpose of the coming of Christ. The purpose of the coming of Christ. Meron lamang siyang two coming, datapot in between his two coming, the first and the second coming, and between that two comings ay merong siyang pagdating, pero hindi siya aapak sa lupa, kundi sasalubungin siya ng mga banal sa alapa. But it is also included as coming. So, nilagay ko na lamang the purpose of the coming of Christ. So, the three purpose na to is, first is to redeem by paying the price. Second is to rapture the redeemed. Ito yung tinutukoy ko na
kukunin niya at agawin niya ang iglesia o ang tinubos. Ang una niyang pagparito ay para magbayad ng halaga. Yan ang dahilan bakit siya nabayubay sa krus, para yung kanyang dugo ay maging pangbayad, pangtubos sa marami, at ang kanyang katawan ay maging alay para sa kasalanan at kapatawaran, at para sa katubusan ng lahat ng mga fallen Adam's race. The number 2 is to rapture the redeemed. Ang sila ay kunin, agawin sa alapaap, at ang pangatlo is to come with the redeemed and to rule with them for 1,000 years. So yung tatlong bagay na ito ay magagamit natin para makita ang idea ng pagparito ng ating Panginoon. So ito ay pinakita sa, sabihin natin, sa pamamagitan ng harvest. Now, tandaan natin ang unang bayan ng Diyos ay walang iba kundi ang Jewish people. Diba? Ang mga Hudyo, ang Israel. At then eventually, ay makikita natin along the way sa plano ng Diyos, ay meron siyang mga bagay na lihim o misteryo na kanyang inilagay upang somehow ay ang tinatawag na Gentile people ay makapasok sila sa tinatawag na pagtubos at pag-redeem ng ating Panginoon. So ito ay nakikita natin na sa panahon pa ni Abraham ay pinakita na merong bagay na pagtubos na kanyang gagawin sa mga tao sa ibang bansa o mga bansa sa lupa. Ang chapter 12 ng Book of Genesis ay nagpapakita ng ganito. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, tinawag niya si Abraham at sabi niya, lumabas ka sa lupain na iyong kinaroroonan, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong magulang, at dadalhin kita sa lupain na aking ipapakita sa iyo. That's verse number 1 ng chapter 12. At sabi niya, and I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing. Then verse 3, I will bless those who bless you, and the one who curses you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed. So dito, walang kaalam-alam ang sino man na ang Diyos ay tatawagin niya si Abraham upang somehow dumating ang isang pagkakataon na kahit ang mga bansa, ang mga tao, ang mga pamilya, lahat ng pamilya sa buong sanlibutan ay pagpapalain sa pamamagitan ng binhi ni Abraham. So dito sa ganitong bagay, ay makikita natin na ang tinubos ng Panginoon ay composed of both Jews and Gentiles. Diba? Ang Jews ay ang Israel, ang Gentile ay ang mga bansa na hiwalay sa Israel. So yun po yung tinatawag na Gentile. So, ang idea ng ganitong bagay, mga kapatid, ay makikita natin na ang dalawang major crops nila na wheat o barley and wheat, ay ang dalawang ito ay nagre-represent ng dalawang uri ng tao. Ang barley ay nagre-represent siya ng mga Hudyo, at samantalang ang wheat ay nagre-represent siya ng church. Ang church ang tinutukoy dito. Now, pansinin ninyo ang ganitong bagay para makita nyo ang idea sa Book of Ruth. Ang Book of Ruth ay napakagandang kasaysayan. Meron lamang itong 4 chapters, ngunit sa 4 chapters na ito
ay inilatag dito ang kasaysayan ng katubusan. Diba? So, kung hindi pa kayo pamilyar sa ganitong bagay, ay pwede ninyong basahin ang aklat na ito. I will just quote some of the mga pangyayari dito sa Book of Ruth. So, ang istorya ng Ruth, ang istorya ni Ruth ay isa siyang Moabites. Ang Moabites ay ito ay hiwalay sa Israel. At ito ay ito ay nanggaling sa mga anak ni Lot. At dahilan ang tinatawag na Hudyo ay nanggaling kay Abraham, naging anak si Isaac, at si Isaac ay naging anak si Jacob, at mula kay Jacob ay lumabas ang 12 patriarchs na ito ang bumuo ng tinatawag na Israel. So lahat ng labas sa Israel ay hindi tinatawag na mga Hudyo. So si Ruth ay isang Moabite, so we can count her as a Gentile. Ngunit dito ay si Naomi ay nang nagkaroon ng famine sa lugar ng Bethlehem, ay nagpasya siyang lumipat at mag-migrate sa Moab. Kasama ng kanyang asawa at kanyang dalawang anak, si Mahlon at si Chilion, si Elimelech na kanyang asawa ay pumunta sa Moab. At pagdating sa lugar ng Moab ay sinamang palad sila. Namatay ang kanyang asawa, and later on nakapag-asawa ang kanyang dalawang lalaking anak na si Mahlon at si Chilion, at ang mga naging asawa nila ay si Ruth at yung isang si Orpah na naging manugang ni Naomi. Ngunit habang hanggang sa namatay pati ang dalawang anak ni Naomi at naiwan siyang ulilang lubos at balo, at ang kasama niya lamang ay ang dalawang manugang niya. At nagpasya siyang umalis ng Moab dahilan nabalitaan niya na ang Bethlehem, Judah ay dinalaw na ng Diyos ng pagkain o ng tinatawag na ang famine ay tapos na, at ang lugar na yun ay muli nang dinalaw ng Diyos ng blessing dahilan sa panahon ng si Naomi ay nabuhay sa panahon ng Judges. At alam natin kung ano nangyari sa panahon ng Judges kapag ang Israel ay nagde-decline ng spiritual na buhay nila, nakakaranas sila ng tinatawag na famine. So in that point ay nagpasya si Naomi o ay si Elimelech na kanya asawa na umalis sa Bethlehem at pumunta ng Moab. At doon sila sinamampalad. Ngunit nang siya ay marinig niya, so mababasa natin ang ganitong bagay sa Ruth chapter 1 verse 6. Then she arose with her daughter-in-law that she might return from the land of Moab, for she had heard in the land of Moab that the Lord had visited His people in giving them food. So nang mabalitaan niya na ang Bethlehem na kanyang pinanggalingan ay dinalaw na ng Diyos ng pagkain at wala ng famine. Well, mga kapatid, kagaya ng alibughang anak, anong gagawin ng alibughang anak kung siya'y naghihirap sa lugar doon, kundi bumalik doon sa bahay ng kanyang ama? At ganoon na naging idea ni Naomi, babalik ako sa aking lupain, sa lugar na aking pinagmulan, at sabi niya sa dalawang manugang niya, maiwan kayo rito, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, mag-asawa na kayo kung gusto nyo, dahilan wala kayong aasahan sa akin. Nagpumilit si Ruth na sumama, si Orpah ay nakumbinsin niyang bumalik. At si Ruth ay nagsabi, sasama ako kung saan ka roon, daroon ako. At sabi niya, ang bayan mo ay magiging bayan ko, ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Saan ka ilibing, doon ako ililibing, ang kamatayan lamang ang maghiwalay sa atin. Hindi niya nakumbinsi, kundi nagpasya rin siya na isama si Ruth. At mga kapatid, dito nabuo ang istorya ng kasaysayan ng katubusan sa pagitan ng Hudyo at ng Gentile. Si Naomi represents the Jew,
the Israelites. On the other hand, si Ruth naman ay nagre-represent siya ng Gentile. At inyong pansinin mga kapatid, kailan bumalik si Naomi doon sa Bethlehem, Judah? Mababasa natin sa verse 22 ng chapter 1 ng Book of Ruth. Sabi rito, so Naomi returned, and with her Ruth the Moabites, see, her daughter-in-law, who returned from the land of Moab, and they came to Bethlehem when? They came to Bethlehem at the beginning of barley harvest. Sa pasimula ng barley harvest, so may kita natin na ang panahon ng redemption ay inilalarawan ito sa panahon ng harvest. Diba? Inilalarawan sa panahon ng harvest. At sa panahon ng harvest ay ito ay panahon ng pagdalaw ng Panginoon sa kanyang bayan. Ito ay pagbibigay ng Diyos sa kanyang bayan ng kasaganaan. Ang pagkain ay kanilang tatamasain at hindi na sila magugutom, at dahilan ang pagkagutom ay larawan ito ng oppression, ng kaaway sa kanila. Diba? Larawan ito ng oppression. Ang pagbibigay sa kanila ng magandang harvest ay larawan at paglalarawan ito ng pagdalaw ng Diyos sa kanila. So doon natin makikita ang idea ng coming of the Lord, at ito ay ang panahon ng harvest. At ang panahon ng ito, ng harvest, ay nang dumating si Naomi and si Ruth. Si Ruth ay nagpapakita, nagre-represent siya ng Gentile, at si Naomi naman ay nagre-represent siya ng Hudyo. At sila ay dumating sa panahon, sa start ng barley harvest. Alam niyo ba ang starting ng barley harvest? Ang starting ng barley harvest, mga kapatid, ay ito ay nagpapasimula on the 16th day of Nisan. So just mark it down ang mga punto na aking binibigyan ng pansin para inyong mabuo ang larawang ito. So Nisan the 16th ay nag-start ang barley harvest. Ito yung panahon na sila ay kukuha ng isang bungkos ng barley, at ito ay kanilang on the 16th day, ito ay isang araw na kanilang ipipresent sa Diyos. Iaalay sa Panginoon yung first fruit na ito. Well, hindi po sila, ito ang protocol na inilagay ng Diyos sa Israel, walang magpapasimulang mag-harvest ng kabuuan hanggat hindi nakakakuha ng first fruit. That's the idea. Yan yung utos ng Panginoon. Walang harvest na gagawin hanggat hindi muna kumukuha ng isang bungkos as a first fruit at iaalay sa Diyos on the 16th day of the month of Nisan. At kapag pagkatapos na nilang ialay yung first fruits, saka sila magpapasimula ng pangkalahatang ani sa barley. Nakuha niyo yung idea, mga kapatid. So, alam niyo ba, tandaan niyo, it is on the 16th day of Nisan. Kung babalik tayo, 2 days after, on the 14th day of Nisan, ay yun naman yung panahon ng paglabas ng Israel from Egypt. Nakukuha niyo idea. So, tulungan tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu na mailatag natin ito dahilan minsan scattered ang ilang mga bagay at it takes, kailangan ng karunungan mula sa Panginoon para ating mailatag at makuha nyo rin ang concept na ito. So, on the 16th day, ay doon sila kukuha ng isang bungkos at ipipresent doon sa Diyos na tinatawag na yun din yung pasimula ng kanilang pagbibilang
at bibilang sila ng habang nagpapatuloy ang tinatawag na harvest ay nagbibilang sila ng 7 Sabbath. So mamaya ko bibigyan ng pansin yon ang bahaging yon. So dito sa aklat ng Exodus chapter 13, verse 3 and verse 4. So sabi rito ng chapter 13 ng book of Exodus, verse 3 and verse 4. Then Moses said to the people, remember this day. Sabi niya, alalahanin ninyo ang araw na ito. Alam niyo kung ano yung araw na yon? Ang araw na yon ay ang araw on the 14th day of the month of Nisan. So, babalik tayo 4 days bago ang 14th day, yung 10th day, ito yung panahon na ang Egypt ay magulo na dahilan sa napakaraming salot na inilalagay ang Panginoon sa Egypt. Mababasa natin yan sa book of Exodus. At ang huling salot ng kanyang gagawin ay yung tinatawag na death. Ngunit, sabi ng Panginoon, on the 10th day of the month of Nisan, yun yung pinakaunang buwan nila, pag pinag-usapan na ang sacred calendar, ang ika-10th day ay kukuha sila ng isang kordero, diba? Kukuha sila ng isang lamb, a year old, isang taong kordero, at bawat pamilya ay kakatayin yung korderong yun, at yung dugo ng korderong kinatay ay ipapahid nila ang dugo o iwiwisik nila ang dugo doon sa itaas ng pintuan at sa dalawang poste o hamba ng pintuan dahilan sa gabing yun ng 14th day ng month of Nisan yung 14th day, pagdating ng paglubog ng araw is the 15th. Ika-15 na. Pagdating ng gabi, dadalawin ng Diyos dadalaw ang destroyer doon sa buong Egypt at lahat ng panganay ay mamamatay kapag ang dugo ay wala doon sa kanilang sambahayan. Diba? Ngunit lahat ng bahay na merong dugo ng kordero na pinaslang, ang sabi ng Panginoon, I will pass over you. Aking lalagpasan kayo kapag nakita ko ang dugo. So, makikita natin, ito yung idea ng tinatawag na pagparito ng ating Panginoon. The first coming of the Lord, ang kanyang ginampanan, ang purpose ng kanyang pagparito is to redeem or to pay the price. You get the point? So, on the 14th day of the month of Nisan, kinatay nila pagdating ng paglubog ng araw, it is on the 15th. At yun din ang pasimula ng kanilang 7 days ng pagkain ng unleavened bread. So, 15th day, kinabukasan, yun yung tinatawag na pagdadala nila ng first fruit. So, yung pagdating ng, yung redemption nila, yung paglabas nila sa Egypt, ay naganap sa panahon ng harvest. Diba? Naganap sa panahon ng harvest. So, on the 16th, now, may kita natin kung babalikan natin ang Book of Ruth. Dahilan, so, on the 14th day, gayon din naman ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Siya ang fulfillment ng Passover. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. 1 Corinthians 5 verse 7, ang sabi riyan ay cleanse out the old leaven that you may be a new lump. So cleanse out the old leaven so that you may be a new lump. Just as you are in fact unleavened. For Christ our Passover also has been sacrificed. So ang totoong Passover, ang kordero na pinatay doon sa Egypt on the 14th day, on the 14th day at evening of the month of Nisan, ay paglalarawan lamang ng darating na Kristo.
Diba? Paglalarawan lamang ng pagdating ni Kristo, at alam nyo ba, ng ating Panginoon is the same day, on the 14th day of Nisan, ang ating Panginoon ay ipinako sa krus. So nakabayubay ang ating Panginoon na siyang katuparan ng Passover Lamb. So for Christ, our Passover also has been sacrificed. So dito may kita natin na dito na naganap ang ganitong bagay. So yung barley harvest, so tuloy natin yung verse na ating binabasa kanina. So pinakita doon, Exodus 13:3 and 4, sabi ni Moses, "Remember this day in which you came out from Egypt, out of the house of slavery, for by a strong hand the Lord brought you out from this place. No leavened bread shall be eaten." Verse 4, sabi niya, "On this day in the month of Abib, you are about to go forth." So this day in the month of Abib, you are about to go forth. Sa Deuteronomy chapter 16 verse 1, sabi niya, "Observe the month of Abib and keep the Passover to the Lord your God, for in the month of Abib, the Lord your God brought you out of Egypt by night." So for the month of Abib, for in the month of Abib, you came out from Egypt. So nilabas sila mula sa lugar na ito. So nakita natin na ito yung panahon ng tinatawag na redemption, at ang redemption ay naganap sa panahon ng harvest. At gayon din naman ang ating Panginoon nang dumating siya sa ibabaw ng lupa at ng kanyang tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan to fulfill the first purpose of His coming, ay naganap sa ika-14th day of Nisan. At pagkatapos po noon, pagdating ng ika-16th, yung ka-16th day, para sila ay magdala ng first fruit ng barley. So makikita natin yung barley ay nagre-represent ng ating Panginoon at ng mga Hudyo. Yung panahon ng pagpipresent ng first fruits ay ang pinakakatuparan na pinapakita dito ay walang iba kundi ang resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Ang resurrection na yan ay pinakita sa 1 Corinthians chapter 15. Kung mabibigyan natin ng pansin ang bahaging ito. So dito sa chapter 15, verse 20. Sabi ng verse 20, "But now Christ has been raised from the dead. First," sabi niya, "the first fruits of those who are asleep." So yung first fruit na palang yon na tinatawag na ang tinutukoy na pag-harvest ng barley. Ang unang araw ng pag-harvest ng first fruit, pagkuha ng isang bikis ng barley, ang nire-represent pala nito is the resurrection of Christ together with the Old Testament saints. So makikita natin ang verse na ito sa chapter 27 ng book of Matthew. Chapter 27 verse 50. Sabi ng verse 50, "Sa panahon ng ating Panginoon na siya ay nakabayubay," see? So, sumigaw siya. Sabi rito, verse 50,
And Jesus cried out again with a loud voice, and yielded up his spirit, and behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom. Nahapak ang veil, and the earth shook at nagkaroon ng lindol, and the rocks were split, and the tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. So makikita natin, now, wag niyong ma-misunderstood ang verse na ito. Hindi po sila bumangon sa panahon na si Kristo ay nakapako pa sa krus. Sumigaw siya, nagkaroon ng lindol, nabiyak ang lupa, nabuksan ang libingan, pero hindi sila bumangon, kundi sabi rito sa verse 53, sabi ng verse 53, and coming forth out of the tombs after his resurrection. So after na siya ay mabuhay, saka ang mga tinatawag na mga banal sa Old Testament, from Abel hanggang sa kahuli-huliang banal na namatay, yung nasa kanan ng ating Panginoon, sila ay nabuhay. So, may kita natin sa ganitong bagay. So, sa panahong ito, ay makikita natin na nagkaroon ng, siya yung first fruit. Nakasama, alam niyo, yung first fruit ay isang bigkis ito, di ba? At ito ay ang ating Panginoon kasama ng mga banal sa Old Testament. So, ang harvest, mga kapatid, ay hindi, ito ay may dalawang pinapakitang ugnayan. Ito yung pagdating ni Kristo at ang pagkuha sa mga banal. So that's the idea. So naganap ang unang bahagi at kung ating itutuloy ang Book of Ruth. Dahilan ng Book of Ruth, mga kapatid, ay story of redemption. Story of redemption. Kaya doon sa chapter, tuloy natin ng Book of Ruth. Dito sa chapter 2. Sa chapter 2, verse 21. Si Ruth ay bilang dahilan siya ay sila ay mahirap, pero siya ay kinakailangan lamang manglimos o manglimot o mamulot ng mga natitirang uhay. Pero siya ay pinalad dahilan ang lugar na kanyang pinuntahan ay pag-aari mismo ni Boaz, na siyang pinakamalapit na kamag-anak ni Naomi, ng kanyang asawang si Elimelech. At ang batas ng Panginoon, kapag ang isang Israelita ay naghirap at naibenta nila ang kanilang sarili kasama ang kanilang ari-arian, ang pag-asa nila upang maibalik sa kanila ang lahat ng kanilang pag-aari ay kailangan nila ng isang malapit na kamag-anak na tatayo bilang manunubos para sa kanila. At siya ang tutubos ng lahat, siya ang kukuha, magbabayad ng lahat ng kanyang pag-aari upang ibalik doon sa taong naibenta ang kanyang pag-aari. At nangyari na si Boaz ay siyang dako o pag-aari ni Boaz yung lugar na pinuntahan ni Ruth. Sa verse 21, then Ruth the Moabite said furthermore, he said to me, you should stay close to my servants until they have finished all my harvest. Alam niyo, nang unang araw na pumunta si Ruth doon, ay nakasumpong kagad siya ng biyaya sa paningin ni Boaz at binigyan niya ng instruction ng kanyang mga tao, wag niyo siyang gagalawin, bagkos pakanin niyo siya, lahat ng kailangan niya ibigay niyo sa kanya, at
kung kinakailangan, maghulog kayo ng mga bikis na inyong ginapas na at bayaan niyo siyang mamulot, huwag niyo siyang sawayin. Kaya ng araw na yun, marami siyang nauwi sa kanyang biyanan. At nang siya'y tanungin, sabi niya, anak, saan ka nang galing? Bakit ang dami mong nakuha? Sabi niya, ako'y pinagpala ng Diyos at ang bukid na aking pinamulutan ay pag-aari ni Boaz. Nang marinig ni Naomi ang pangalang Boaz, bigla siyang sumigaw, purihin ang Diyos dahilan hindi niya pinabayaan ang mga namatay at ang nabubuhay. At hindi siya nag-iwan, hindi niya iniwanan, kundi siya ay nag-provide ng isang ng manunubos, ng isang tagapagtubos sa kanya. So sabi rito ng sumunod na pangusap, then Ruth the Moabite said, furthermore, he said to me, so mababasa natin yan sa verse, taas natin ang verse 20 ng verse na ito. Sa ibang version ng ESV, ang ginamit na salita doon ay Redeemer. So mapansin ninyo, sabi niya, and Naomi said to her daughter-in-law, may he be blessed by the Lord. Pagpalain siya ng Panginoon nang marinig niya yung pangalang Boaz. Pagpalain siya ng Panginoon, whose kindness has not forsaken the living or the dead. Hindi niya pinabayaan ang mga patay kahit ang nabubuhay. Well, mga kapatid, dahilan ang Diyos ay merong tipan sa anak ni Abraham. Patay man siya at mga buhay, hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang tipan sa kanyang mga anak. Whose kindness has not forsaken the living or the dead. Naomi also said to her, the man is a close relative of ours and one of our redeemers. So yung idea ng pagparito ng Panginoon ay yun yung idea ng redemption. Redeemer. At sumunod na verse, then Ruth the Moabite said, furthermore, he said to me, you should stay close to my servants until they have finished all my harvest. Sabi niya, huwag ka nang umalis dito sa aking bukid hanggang sa matapos ang lahat ng pag-ani. Diba? Upang hanggang sa matapos until they have finished all my harvest. Mamaya makikita natin ano ba yung mga hinarvest pa rito. Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, it is good, my daughter, that you go out, that you go out with his maids, so that others do not fall upon you in another field. Verse 23, so he stayed close. Pansinin niyo ito. So she kept close to the young woman of Boaz, gleaning until the end of the barley and wheat harvest. So and she lived with her mother-in-law. So si Ruth at si Naomi dumating in the beginning of barley harvest. Kailan ang beginning ng barley harvest? Yung on the 16th day of Nisan, di ba? So hindi naman eksakto marahil, pero nagpapasimula na ang harvest. Ibig sabihin, tapos na ang first fruit. Ang pag-aani ng first fruit, yun yung panahon ng kanyang pagdating at panahon ng kanyang pamumulot doon sa field ni Boaz. Pero siya ay nanatili and Boaz, in order to glean until the end of the barley harvest and the wheat harvest. Mula sa pasimula ng 16th day of Nisan, ay magpapasimula na ang barley harvest. At bibilang sila ng 7 Sabbath or 7 weeks. At pagdating ng in the 7th week, on the morrow, so ibig sabihin 49 days, sa ikinabukasan, ang tawag doon ay Shabbat. Or sa New Testament, ang pinapakita rito is Pentecost. So, yun yung idea na pinapakita rito. So si Ruth ay nanatili
mula barley harvest until na natapos ang barley harvest, hanggang nagpasimula ang wheat harvest, hanggang sa natapos ang wheat harvest. Kailan nagpapasimula ang wheat harvest? On the day of Pentecost. So, on the day of Pentecost, ay nagdadala sila ng first fruit ng wheat naman. First fruit ng wheat, at aalugin ito kasama ng ilang tinapay na may libadura at ilang mga kasamang mga hain ito. At alam niyo mga kapatid, ang wheat ay nagre-represent ng church. Kailan nagpasimula ang church, mga kapatid? Nagpasimula ang church on the day of Pentecost. Now, I just want to show you some picture. At ito ay paglalarawan para makita natin ang bahaging ito. So ito ay larawan na ating nakikita at ginagamit sa panahon ng ating kapatid Pastor Nonoy. Pero ito ay binago ko ng bahagya dahilan ang nakalagay dyan dati is the mystery. Pero inilagay ko is the harvest. The harvest. So, ang ating Panginoong Hesus ay nabayubay na nakalagay dyan on the 33 AD, at yan ang eksaktong on the 14th day of the month of Nisan. At pagkatapos ng 14th day, on the 16th day, mula doon sa araw ng resurrection ng ating Panginoon, bibilang ng 50 days, yun naman yung tinatawag na Pentecost na naganap sa Acts chapter 2. Na yun yung panahon na ibinuhos ng Diyos ang pangakong Espiritu sa iglesia. Diba? At yung araw ng Pentecost ay siyang pasimula ng harvest ng buong iglesia ng kapanahunan from 53 AD down hanggang sa pinakahuling iglesia ng kapanahunan in which na siyang panahon na ating kinabubuhayan, na siyang Laodicea. So, kung makikita natin, dito ay ang iglesia ay nilarawan siya sa wheat. Pansinin ninyo ang Matthew chapter 13. Ang Matthew 13 ay nagpapakita ng ganitong bagay. So, merong isang talinghaga ang Panginoon sa Matthew 13. Ito ay the parable of the tares and the wheat. So diyan sa inyong mga Biblia, inyong basahin at habang nakalagay ang ating illustration sa oras na ito. So, ang Panginoon ay nagbigay siya ng talinghaga about the tares and the wheat. So, yung pansirang damo at ang trigo, na ang pinapakita rito habang nagtanim ang mabuting tao ng trigo, ang kaaway ay nagtanim naman ng pansirang damo doon sa pagitan ng mga trigo. At sabi niya, bakit nagkaroon ng pansirang damo? Sabi ng Panginoon, may kaaway. Sabi ng mga mag-aani, bubunutin ba namin? Sabi ng Panginoon, wag, pabayaan mo siya. Sabi rito, verse 30, allow both to grow together until the harvest. Allow both to grow together until the harvest. So that's the reason, mapapansin ninyo sa 7 church ages, ay merong dalawang bahagi yan, yung mabuting binhi na siyang liwanag at yung pansirang damo na siyang kadiliman. And along the way sa church ages ay lumaki ng lumaki ang tinatawag na kadiliman dahilan halos na outnumber ang mga banal ng Panginoon, pero ang Diyos ay hindi siya nag-iwan ng saksi. Lagi siyang hindi niya iniwanan na walang saksi ang bawat kapanahunan. So sabi niyan, allow both to grow until the harvest. Huwag niyo silang bunutin, bayaan niyo silang magkasama. Allow both to grow until together until the harvest,
and in the time of the harvest, I will say to the reapers, there will be reapers sa panahon ng harvest, I will say to the reapers, first gather up the tares and bind them in bundles to burn them up, but gather the wheat into my barn. So kailan yung gathering of the wheat? Ang gathering of the wheat ay sa panahon ng pag-agaw. The gathering of the wheat. So the gathering of the tares ay sa panahon upang sila ay dalhin sa dakilang kahirapan at sila ay at ang ilan sa kanila o karamihan sa kanila o halos lahat sa kanila ay sunugin to burn them up, sabi ng banal na kasulatan. But gather the wheat into my barns. So the idea ng harvest is both the coming of the Lord and the gathering of the saints. So, nakonyo mga kapatid. So, ang pagparito ng Panginoon at ang pagkuha sa mga banal as the harvest. Ang sabi ng interpretation ng ating Panginoon sa chapter 13, verse 38 ng book of Matthew, and the field, sabi niya, verse 37, the one who sown the good seed is the Son of Man. And the field is the world. See, the field is the world. So yung yung anak ng tao, ang siyang mabuting taong nagtanim na mabuting binhi. Ang field ay ang mundo sa libutan. And as for the good seed, these are what? These are the sons of the kingdom. Sila yung mga anak ng Diyos. And the tares are the sons of the evil one. And the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age. So the harvest, merong harvest ng gathering ng mga saints all throughout, at merong tinatawag na final harvest. At yung final harvest naman ay ang pagdadala doon sa bangan, doon sa bodega. At yun yung magaganap sa huling panahon, ang itinatawag na pag-agaw. So dito, yung ating oras hindi magiging sapat, pero at least nakita natin yung ideyang ito ng tinatawag na harvest, mga kapatid, na ang nagre-represent ng church, ang whole harvest. So, yung barley ay nagre-represent ng ating Panginoong Jesucristo kasama ng mga Hudyo, or rather ng mga Old Testament saints na harvest, na nabuhay, na maguli kasama ng ating Panginoong Hesus. Diba? So pagkatapos ng barley harvest, ay pinasimula ng wheat harvest. Ang wheat harvest na ang nire-represent dito is the church. At ang pinakabandang huli is the gathering of the grains, the gathering of the wheat. Ang sabi rito ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1, na pinakita niya, ginamit niya yung tinatawag na the fullness of time. So merong isang bahagi rito, yung kung aking makita. So sa bahagi ng Book of Ephesians ay pinakita roon, there will be ang gathering ng lahat ng mga banal, at lahat ng mga bagay na naroon sa langit at sa lupa, at para sila ay ipunin sila. So, na-miss ko yung verse na yun. Pero, so ang pinapakita ng gathering of the saints, gathering of the wheat, ay walang iba kundi ang araw ng pag-agaw. So, ito ay inilatag sa pamamagitan ng harvest, at sa panahon ng unang harvest, ang ating Panginoong Hesus ay dumating. At sa panahon ng gathering, ay makikita natin, ay ito naman yung
yung panahon ng, alam niyo, yung idea na makita natin sa Book of Ruth, ay eksaktong pinakita, dahilan si Ruth ay nakasama ni Boaz mula doon sa pasimula ng harvest ng barley hanggang doon sa end ng harvest ng wheat. What a perfect type, di ba? Nakukuha niyo yung punto? It is a very perfect type. Nakasama ng church si Kristo all throughout the harvest. At yung pinakahuling harvest o yung tinatawag na panahon na ng gathering of the grains, alam niyo ba kung kailan pumunta sa paanan si Naomi? Kailan siya pumunta sa paanan? Hindi sa panahon na nagkakarit pa sila. Pumunta sa paanan si Ruth, sa paanan ni Boaz, sa panahon na naghihiwalay na ang dayami at ang butil. What a perfect time. Palakpakan natin ang Panginoon. If you will read the book of Ruth, brothers and sisters, this is a perfect type of the coming of Christ. Pumunta si Naomi o si Ruth doon sa paanan ni Boaz, sabi niya, nasa threshing floor na siya. Diba? Wala na doon sa field. Nasa threshing floor na. Yung threshing floor ay panahon na ng paghihiwalay ng trigo, ng trigo at ng dayami. At panahon ito ng gathering. At yun naman yung panahon na sinabi ni Ruth, sabi niya, ikaw ang pinakamalapit naming kamag-anak. Sabi niya, kinuha niya yung kumot at itinakip niya sa kanya. At by tradition, alam niya yung symbol na yon. Kapag merong babaeng humatak ng yung kumot, papunta sa kanya, ibig sabihin, nangangailangan siya ng redemption. At sabi ni Boaz, ang ginawa mo ngayon ay pinakamainam kaysa mga unang ginawa mo sa iyong biyanang si Naomi. Dahilan ang ginawa niya ngayon ay hindi lamang para bigyan siya ng pagkain, kundi i-restore ang lahat ng bagay na nawala sa kanya. Glory to God. To restore all things na nawala kay Naomi. At ang ano nangyari? Tinubos ni Boaz si Naomi at ginawa niyang, or rather, si Ruth at ginawa niyang asawa si Ruth. At mula kay Boaz, si Ruth ay nagkaanak at ipinanganak hanggang sa si Ruth ang ninuno, si Ruth at si Boaz ang ninuno ni David. Dahilan si David is from Bethlehem. So, dito sa bagay na ito, so nakita natin ang ganitong kaisipan, mga kapatid. So, ang ating oras hindi magiging sapat para sa atin, but sa biyaya ng Panginoon ay ating nakita yung ganitong bagay. So, hindi natin matatapos ang pagkakataong ito, pero ating tutuloy sa mga susunod na panahon. So, ang perfect type ng coming of Christ is the harvest. At tandaan natin, mga kapatid, dito sa tinatawag na harvest na ito, ay kung ito ay sinasabi ng book of Matthew chapter 13, ang panahon ng rapture, ang panahon ng pagparito ng Panginoon upang kunin ang kanyang iglesia, ay panahon ng tinatawag na wheat harvest. At mga kapatid, sa ganitong bagay na pinapakita, kung itutuloy natin ang Matthew chapter 13, pinakita natin kanina, verse 39, and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age, and the reapers are angels. So, ang mga tagapag-ani ay sabi rito, ang mga tagapag-ani ay mga anghel. Now, mga kapatid, huwag nating isipin ang mga tagapag-aning ito ay mga heavenly angel.
ang mga tagapag-ani dito ay mga tao. Pansinin ninyo ang book of John chapter 4. John chapter 4. Alam niyo ba na sa John chapter 4, sino ang kausap ng ating Panginoon? The Samaritan woman. At pagkatapos niyang sabihin, kausapin ng Samaritan woman at ipakilala na ang hinahanap mo na sinasabi ng iyong mga magulang na Mesayang darating ay ang gagawin ng katulad na aking ginagawa, sabi niya, ang kausap mo ay siya na nga. At siya umuwi, iniwanan ng water pot, at pinuntahan siya ng mga disciples. At inalok nila ang Panginoon na sabi niya, Panginoon, kumain ka na. Dahil ang katanghalian tapat noon. So, ang sabi ng Panginoon sa verse 34 ng book of John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. So, yung first purpose sa kanyang coming is to redeem. Yun yung trabaho na kanyang dapat gawin at kanyang tapusin. And then, my food is to do the will of Him. So, the purpose of His first coming is to redeem His people. My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Verse 35. Pansinin niyo verse 35. Do you not say, there are yet 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, sabi ninyo, meron pang 4 months bagong harvest. Pero, sabi niya, tingnan ninyo, I say to you, lift up your eyes, and look on the fields, that they are white for harvest. Well, ano ang kanyang tinatanaw? Ang isang pag-harvest, at ito ay ang mga banal, ang mga anak ng Diyos. Diba? Kaya, pinakita rito, sabi ng verse 36, already he who reaps is receiving wages and is gathering fruit for life eternal. So that he who sown and he who reaps may rejoice together. So, siya na nagtanim. Sino nagtanim? Ang ating Panginoon. At sino ngayon ang magre-reap? Sabi rito. For in this case, verse 37, for in this case, the saying is true. One sows and another reaps. Verse 38, I sent you to reap. Sino ang kanyang inutusang mag-ani? Ang mga apostles. The 11 apostles na pinakauna hanggang sa sila ay nag-disciple at sila ay dumami hanggang sa sila ay nag-disciple pa rin. Kaya ang ating Panginoon sabi niya, go ye into all the world and make disciples. I sent you to reap that for which you have not labored. Sinusugo ko kayo upang umani sa hindi nyo pinagpagalan. Others have labored. Sino nagpagal nito? Ang Panginoon. And you have entered into their labor. Kaya sa John 17 and Gethsemane, ang prayer ng ating Panginoon, Panginoon, Ama, ingatan mo sila. At ang mga sasampalataya sa kanilang mga salita. Idinadalangin ko sila at hindi lamang sila, kundi mga tao na magsisitanggap sa kanilang mga salita at mga sa kanilang pangaral. So pinakita rito, ang idea na nakikita natin is always harvest. Ang pagparito ng Panginoon is harvest. At ang pagtawag ng mga banal, mga anak ng Diyos ay pinapakita as harvest. So it is connected together, the coming of the Lord and the harvest. At sa panahon ng pinakadulo ay yung the gathering of the saints. The gathering of the grain na siyang dadalhin para sa pag-agaw
Well, mga kapatid, balikan natin ang Matthew chapter 13 para makita natin ang ideyang ito. Sabi rito ng Matthew 13 verse 41 sa interpretation ng parable. The Son of Man will send forth His angels, and they will gather out of His kingdom all stumbling blocks and those who commit lawlessness. So, ang mga reapers na ito ay, sabi niya, gagather nila ang mga tao na nagiging dahilan ng katitisuran at nagko-commit ng lawlessness, ang hindi pinapahalagahan ang batas o ang salita ng Diyos, and will throw them into the furnace of fire. In the place there will be weeping and gnashing of teeth. Verse 43, then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Ito naman yung gathering ng mga righteous papunta doon sa bangan o doon sa pinaka-bodega. Now, gusto kong tingnan natin ang ganitong idea na merong tayo ay nabubuhay sa panahon ng harvest. And if we are living in the days of harvest, what are we going to expect? Iniisip nyo ba na tayo-tayo lang? O kayo-kayo lang? Kami-kami lang? At tayo-tayo lang? Brothers and sisters, there will be a harvest. Now is the time of the harvest. Ito'y panahon ng harvest. At kung ito ay panahon ng harvest, meron kang dapat na-expect, mga kapatid. Meron kang bagay na dapat expect. So, ito ay mind opener sa atin na kung tayo, alam niyo, sabi ng Book of Proverbs, if I'm not mistaken, Proverbs chapter 10, sabi niya, ang matalinong anak ay nagtitipon sa panahon ng tag-araw, at sabi niya, ngunit ang anak na natutulog sa panahon ng harvest ay nakakahiyang anak. That's the book of Proverbs. So, dapat hindi tayo matulog sa panahon ng harvest. Do we believe we are now in the time of the harvest? If this is the time of the harvest, so hindi tayo dapat matulog. Hindi dapat tayo makontento sa ating sarili na tayo lamang, kundi merong dahilan ito ay harvest, ito ay panahon na dapat makakita ka ng mga kaluluwa na tatawagin ng Panginoon papunta sa kanyang kaharian. This is now the harvest. So we get now the idea that the coming of Christ at isa doon sa second purpose ng kanyang pagparito is to rapture the redeemed, to take the redeemed. And sa panahong ito, sabi niya, panahon pa rin ito ng harvest, at ang pinakasukdulan ng harvest ay gathering ng mga grains. Habang nakikita ko ang ganitong bagay, mga kapatid, maintindihan natin, hallelujah, merong mga kaluluwa na tatawagin pa ang Panginoon. Hanggat ang Panginoon hindi pa dumarating, mga kapatid, ibig sabihin, may mga banal pa na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na kinakailangang tawagin ng Panginoon. And who knows, ang mga kaluluwang yan na isa sa ating mga mahal sa buhay. So be it, Lord. Hallelujah. At ang mga kaluluwang yan ay ang mga lugar kung saan tayo inilalagay ng Panginoon, na sila ay doon tatawagin. So praise God, mga kapatid, makita natin ang panahon na ating kinabubuhayan. We are now in the harvest. At meron siyang mga sinusugong mga mag-aani upang i-gather ang kanyang mga banal, mga anak ng Diyos. At kung maintindihan natin ang sabi ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, this is last verse that I will quote.
Matthew chapter 9. Habang ang Panginoon ay nagpapagaling ng mga may karamdaman, nangangaral ng ebanghelyo sa mga dukha, nakita niya ang mga tao. At habang nakita niya ang mga tao, sabi niya, nahabag siya. Chapter 9 verse 35, Jesus was going through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every kind of disease and every kind of sickness. Mga kapatid, sa panahon ng harvest ay merong ganitong klaseng demonstration ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y panahon, sabi niya, seeing the people, He felt compassion for them because they were distressed and dispirited like sheep without a shepherd. Verse 37, and He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is plenty. Minsan, tingin natin, parang, Panginoon, parang walang gustong tumanggap sa iyo. Pero kapag ang Panginoon tumingin, the harvest is plenty. Diba? Pero pag tayo tumingin, parang wala nang tatanggap. Well, mga kapatid, siya ang Lord of the harvest. At sabi rito, ang tingin ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the workers are few. Therefore, beseech the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Are we willing? Are we available para sa panahon ng harvest na ito, mga kapatid? Sabihin natin kagaya ng sinabi ni Isaiah, Lord, kapag sinabi ng Panginoon, whom I will send, and sabi ni Isaiah, here am I, Lord, send me. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. Hallelujah. Narito nga tayo sa pangalawang purpose ng coming ng ating Panginoon is to take the redeemed. To take His bride away and to gather His saints. Hallelujah. Praise God. Awitin natin yung verse and chorus ng He's coming soon. Awit na yan nagsasabi, we are in the closing days of time. Do we believe that? That we are in the closing days of time. Because the harvest is almost to end. Magtatapos na ang harvest, mga kapatid. At ang pinakahuling bahagi ng harvest is the gathering of the grains. Amen. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Salamat sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay inilatag niya na sa lumang tipan. At ito ay kung hindi ang karunungan ng Espiritu ng Diyos, kung hindi ang kanyang kapahayagan, ay hindi natin maintindihan ang scattered na pieces of the puzzles. Ngunit salamat sa Espiritu ng Diyos na siyang kumukuha ng bawat piyesa nito at inilalagay sa kanyang tamang kalalagayan. At nakikita natin ang malinaw na nararawan. At ngayon, naintindihan natin kung saan ang panahon nating kinaroroonan. Tayo ay nasa pinakahuling bahagi na ng harvest. At ito ay panahon na upang tipunin na ang mga butil, ang mga binhi, at dali na doon sa pinakabangan, na doon ay titipunin. At sinabi natin, Panginoon, ang sarong ito ay hindi ko na muling titikman. At ito'y muli kong iinumin kapag kasama ko na kayo sa kaharian ng aking Ama. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Mang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Dahilan nagawa mong pakilala sa amin, Panginoon. At yung winika, Lord, sa iyong mga lagad, yung sinabi sa kanila, mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakikita ninyo ang ganitong mga bagay.
Maraming mga tao na nais makita ang ganitong mga bagay, ngunit hindi sila binigyan ng kapahintulutan. Hallelujah. At ang aming mga pakinig na narinig ang iyong mga salita, Panginoon, at ang gawing malinaw ang panahon na aming kinabubuhayan. Hallelujah. Na hindi kami nangangapa sa kadiliman, Panginoon, kundi kami ay merong liwanag na tumatanglaw sa amin. At ang liwanag na nagtatanglaw sa amin ay walang iba kundi ang liwanag ng iyong salita, Panginoon, na nagtuturo ng direksyon ng aming, hallelujah, landas na lalakaran sa uling mga araw nito. Panginoon Diyos, habang narito ang panahon ng pag-ani at panahon ng harvest, at habang ikaw ay hindi pa mababalik, nagpapakilala lamang, still, we are in the days of harvest, Lord. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay tatawag pa ng mga kaluluwa. Ikaw ay kukuha pa ng mga lalaki at babae, Panginoon, na sila ay mga oppressed, Lord. Mga hinahawakan ng kaaway, ginagapos ng kaaway sa pamamagitan ng kamunduhan, ng kasalanan, ng kalayawan ng mundong ito, Panginoon. At sila, O Diyos, ay patpilit na pinipigilan, Panginoon. Ngunit, Lord God, hallelujah, ikaw ang Panginoon ng pag-ani. At ikaw ang Diyos na maggigiya sa bawat isa amin at magdadala sa amin sa mga lugar na nais mong doon ganapin ang pag-ani, Panginoon. Lord, lead us. Lead your church, Lord. Lead mo, Lord, ang iyong mga anak sa huling mga araw nito, Panginoon, sa mga dako na pinaglagyan mo sa bawat isa amin, sa lugar na aming kinaroroonan, at sa ministeryo na yung pinaglagyan, Panginoon, ay naniniwala kami meron kang mga anak na tatawagin, mga kaluluwa. At Lord Jesus, loobin mo ng isa sa mga kaluluwa na iyong tatawagin ay ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos. Lord God, wala kaming kakayanan, anumang effort na aming gagawin. Hallelujah. Ito ikaw ang tumatawag. Walang makakalapit sa iyo maliban sila ay palapitin ng Ama na nasa langit. So Lord God, dumadalangin kami sa iyo, Diyos, sa oras na ito. Magtawag ka ng mga kaluluwa. Magpalapit ka ng mga kaluluwa, Panginoon. At gawin mo, Diyos, hallelujah, na aming hallelujah, kandiliin sa huling mga araw nito at sama-samang ihanda, Panginoon, hanggang sa araw ng pagtitipon ng mga binhi upang dalhin sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, hallelujah, i-bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin sa oras na ito, bawat lalaki at babae, bawat kabataan at may mga gulang, ama at ina, Panginoon, kahit man ang mga manggagawa, mga lingkod mo, Lord, ay iyong sangkapan ng iyong biyaya, iyong bigyan kami ng vision sa uling mga araw nito, na hindi kami matutulog sa panahon ng harvest. Hindi kami matutulog sa panahon ng harvest, kundi sa panahon ng summer, Lord, ay isa sa kami, hallelujah, na magagather, Panginoon, ng mga aanihin, Lord, papunta sa iyong bangan. O Diyos, maliit man ang aming kaalaman, maliit man ang amin ang kakayanan, simple man ang aming kayang gawin, Lord, ay gawin mong instrumento ang bawat isa amin para matawag, maganap ang harvest sa huling mga araw. Kagaya ng ginawa ni Andres, hallelujah, na kanya, kagaya ginawa ni Felipe, Lord. At kung paano kanya lamang inanyayahan. At sabi niya, nakita ko ang Messiah, hallelujah, tinatawag na Kristo. Halika at iyong masaksihan. Panginoon Diyos, sa isang pinakasimpleng kakayanan na meron kami, ay tulungan mo ang bawat isa amin at gamitin mo kami. On the very least, Lord, hallelujah, maliit man ang aming kakayanan, ay ngunit pwede mong gamitin ang bagay nito para sa pagtawag ng iyong mga anak at mga kaluluwa sa iyong kaharian. O Diyos, hallelujah, pagalabin mo, Lord, ang aming mga puso sa huling mga araw nito. Pagningasin mo ang aming mga damdamin, Lord. Bagyan mo kami ng pangitain. Lagyan mo kami ng vision, Lord. At makita namin at matanaw ang kagaya ng iyong natatanaw. Lord, kung kami ang titingin, sasabihin namin parang wala nang maaani. Ngunit kapag ikaw ang titingin, napakarami ng aanihin.
at di lamang namin alam kung saan. Hallelujah. May you guide us, Lord. Lord of the harvest, may you guide us sa muling mga araw nito at dalhin mo kami, Panginoon, sa iyong pag-ani. O Lord, maraming salamat. Hallelujah. As we commit this, hallelujah, service, Lord, sa iyong kamay. Hallelujah. Sa aming pagtatapos sa pangangaral ng iyong mga salita, ay nais namin balik sa iyo ang buong karangalan, ang buong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. To God be all the glory. Habang ating inaawit, ang awit na yan is coming soon, is coming soon.